Likas sa marami sa atin ang pagiging creative o pagiging malikain. Mahusay ang mga kamay. Idagdag pa riyan ang modernong teknolohiya at ang resulta, mga bagong paraan ng sining o art. Kahit sabihin pang lipas na ang panahon ng mga comics, hindi maikakailang malaki ang naiambag ng mga ito sa ating sining, lalo na sa larangan ng pagguguhit. Partikular na ang mga tauhan mula sa malikhaing imahinasyon ni Mars Ravelo na makailang ulit ng sinalin sa pelikula at telebisyon. Captain Barbel! At tila malayo na nga ang nilipad ng mga karakter ni Ravelo. Ang lakas ng powers nila naging inspirasyon ngayon sa pagbuo ng mga muebles. Hindi mo na raw kailangan pang tawagin si Ding at lumunok ng mahiwagang bato Darna! Para maupuan ang Darna chair. Halaw sa headdress at sinturon ni Darna. Tignan lang natin kung banderihan niyo pa kami. Oras na maging ahas na lahat ng linalang. Kung nariyan si Darna, hindi syempre paaahas. Padadaig ang mortal niyang kaaway na si Valentina na may sarili ring trono. Wala kang panama sa kapangyarihan ko, Darna. May tila pugad ding upuan ang babaeng lawin. Bumbisilya naman ang para kay Flash Bomba. Habang lumilipad naman sa ere ngayon si Captain Barbel, naghihintay lang ang silyang ito para pagpahingahan niya. Ang pinakapaa ng silyang ito base sa magical barbell ng superhero. At kahit wala raw superpower si Bonjing, tsak, tatahan siya sa pag-iyak kapag nakita ang silyang ito na mukhang higanteng tsupon. Ang mga muebles na ito nagkakahalaga ng 15 hanggang 25,000 pesos, depende sa disenyo. At sa maniwala kayo't sa hindi, lahat ng ito mula lang sa malikhaing isip ng mga second-year fine arts student ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Actually, isa siyang sa unit na subject na furniture design. Kailangan sa pagdi-design ng isang furniture, hindi lang yung isang aspeto yung consider, hindi lang aesthetics. Dapat both aesthetics plus the function. Tumagal daw ng halos 2 buwan bago nabuo ang mga disenyong ito. Pag kilala nila yung character, magigets nila kung ano ba yung concept namin at saka kung ano ba yung story behind dito sa upuan na to. Sa 2 furniture shop sa Taytay Rizal, binuo ang mga muebles na ito. Nagawa sa rattan at abaka. Inabot daw ng 1 linggo bago nabuo ang bawat muebles. Ang Valentina chair ang pinakamahirap daw gawin dahil sa kakaibang hugis nito. Yung nakita ko yung design, maganda. Very unique kasi it's patterned after Mars Ravelo classics. So, gumawa sila ng idea kung paano na i-interpret or execute yung design sa character. Humingi raw ng permiso ang kanilang propesor sa pamilya Ravelo para magamit sa kanilang design ang mga karakter na likha niya. Kung ano-ano na nga ang naiisip ngayong paraan para ang sining mas maibigan ng nakararami. Katulad na lamang ng painting na dati tila para lamang sa ilang nakakaintindi nito. May naisip ng paraan para mas mapalapit ito sa masa. Sa kahabaan ng kalyeng ito, panay ang pagwawalis ng mga kabataang ito. Nang tila nalinis na ang kalsada, nagsimula naman na silang gumuhit ng mga linya. Sa unang tingin, aakalain mong naglalaro lang sila ng piko.
Makalipas ang isang oras, ang kanina'y blankong kalsada tila nahukay at naging malalim na bangin. Katakot! Naging isa itong three-dimensional street painting. Ang lumikha ng obrang ito, ang guhit sudlungan ng PUP. Ganda niyang form ng art ngayon. Maganda siyang tingnan kapag nakikita ng mga tao. Kasi kapag nagpa-picture ka, pag lumabas yung picture, akala mo part ka ng painting mismo. Ang nagsilbi raw practice canvas ng grupo ni na Arnold, ang bakanting lugar na ito sa kanilang universidad. Bilang patunay na hindi raw pangkanto lang ang kanilang sining, nito lamang nakaraang buwan, sumali ang Guhit Sudlungan sa isang 3D painting competition sa Muntinlupa. Ang kanilang entry, isang condominium building sa gitna ng iba pang nagtataas ang mga gusali. Natapos daw nila ang obrang ito sa loob lamang ng 24 oras. Hindi naman nabalewala ang ipinuhunang pawis at pintura ng Guhit Sudlungan. Dahil mula sa mahigit 20 na naglaban-laban, sila ang itinanghal na kampyon sa kategoryang 3D Street Painting. Sa Europe daw unang nauso ang 3D Street Painting na tinatawag ding chalk art. Si Kurt Wenner ang isa sa mga kinikilalang master ng 3D street painting. The artist can impose or project his imagination into the environment, into a public space, and to directly communicate with the public, as opposed to being in a gallery. Pero kung ang artist na si Jay ang tatanungin, wala na raw hihigit sa sining na ang gamit na medium mismong katawan ng tao. Ito ang body painting. Para bigyan ng bagong bihis ang body painting, ang naisip na gimmick ni Joy, body canvas wallpaper, kung saan pinagsama niya ang mural at body painting bilang iisang work of art. Sa sample na obra ni Jay, water-based ang pinturang gamit niya para raw hindi makasama sa katawan ng modelo. Kalaunan, halos hindi na mapansin ang modelo. Inaabot raw ng 5,000 piso ang ganitong klase ng painting. Sa body canvas kasi, magawa mo yung design mo sa isang canvas na buhay. Tapos kung maganda yung project na model, magkaroon pa siya ng buhay na mas gaganda pa. Okay, 1, 2, and... Pati ang photography, hindi rin pahuhuli sa makabagong mga gimmick para makalikha ng makatotohanang obra. Para sa fashion photographer na si Nicolo Cosme, tamang-tama raw ngayong pumasok ang Kwaresma, ang Christian iconography o paglilitrato sa mga santo na ang gamit, mga buhay na modelo. Ito yung image ng Mater Dolorosa, the Sorrowful Mother. So yung inspiration for the shoot. Halos lahat improvise except for this one, which actually came from a real santo. Kumukuha pa siya ng stylist para busisiin ang costume, props at makeup ng kanyang modelong santo. Katulad ng pictorial na ito kung saan ang Birheng Maria ang kanyang subject habang namimighati ito. This is something that I'm in love with. And being able to translate it into my own form of art gives me joy. Ang produkto ng pictorial, heaven daw sa ganda. Sa anumang uri ng sining, buhay ang laging inilalarawan. Kaya para lalo itong maintindihan at mapahalagahan, dapat para rin itong may buhay na patuloy na nagbabago para makasabay sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Susunod, mga gumagapang na biyayang hatid ng kalabasa.